Ating mensahe ngayong gabi, bigay po natin ng oras kay Pastor Rene Kiwa. Patong dito. Ayoko nakatakot. Magandang hapon po sa bawat isa. Alam ko po medyo maulan pa rin, no? Galing po kami Tarlac sa Paniki, kararating lang. At mabuti na lang kaya nag-travel kami, hindi pa gaano maulan. At mabilis-bilis po yung takbo. Pero pagka maulan, ang hirap po mag-drive. Yung kasama namin, hindi niya makita yung linya. Pero salamat sa gabi ng Diyos at maganda yung panahon kanina. No? Nung dumating lang kami dyan sa Metro Manila, nung paglampas ng Bukawi, doon na umaambon. Purihin po ang Panginoon at magandang hapon sa bawat isa. Ang ating pong aralin ay growing together in God with my family. No? Kailan po yung ating buhay kasama ating pamilya lalago sa ating buhay spiritual. No? Kasi marami tayong pangarap sa pamilya. Pera, magtapos sa anak natin, maging professional, magkaroon ng bahay. Pero dapat ang una talaga yung paglagong spiritual, yung ating pangunahin na goal. Okay? So yan, ang ating lesson, God give knowledge, wisdom, instruction, and understanding to my family. Kaya yung ating pong text, kinuha po sa Proverbs, no? Yan po. Kaya panto tayo po doon sa Proverbs kanina, nabasa na po, kasama po ni Noah, no? So, panta tayo sa ating introduction, pasimula. Si President Harry S. Truman ng Amerika, meron po siyang matinding desisyon noong 1948 ng April bilang presidente. Kailangan ni Porcio niya, may establish ba yung Israel bilang isang state doon po sa Palestine. Dahil po yung makita natin dito, because on this coming month, May, ang UN, given temporary nation of Israel to land in the Palestine will expire. Kasi after World War II, binigyan ng Israel ng lupa doon sa Palestine, no? Kasi pangako nila yon. Dahil ng panahon na yun, World War II, nagka-problema ang Allied Forces. Wala silang makuha na pulbura. Kasi kontrolado ni General Rommel. Kung kilala yung tinatang na Desert Fox, kontrolado yung Africa, wala silang makuha mineral. So nagsabi ang Allied Forces kung sino ang tao makaimbento o makagawa ng pulbura, makapagbigay sa Allied Forces, bibigyan nila ng request niya, yung gusto niya. 2 tao ang ginamit ng Diyos sa Israel. Si Weizmann, doktor yun, scientist siya. Tapos si Ben-Gurion. Kaya may airport sa Israel ng Ben-Gurion, yun naging presidente. Binigay nila sa Allied Forces. Kaya yung pangako, ang iningi ni Weizmann at saka ni Ben-Gurion, kasi meron tinatawag noon na Zionist movement, magkaroon ng sariling lupa ang mga Jews, Israelites. Kaya after World War, binigyan sila. Kaya lang mag-expire na. Yung itong 1948. Makita natin dyan, ang Britain, okay siya. Kaya lang ang France, gumano ng France, nag-stalemate siya, yung tinatawag niya neutral. So si Harry Truman, presidente siya, 2 advisor niya. So kailangan niya ng wisdom. Yung una, yung advisor niya sa politiko, sabi niya, kailangan mo nang tanggihan yan. Huwag mo nang bigyan lupa ang Israel sa Palestine. Kasi ang kakampi mo ng mga Arabo na kapaligid dyan, kasama ang Egypt, Iran, Iraq, Jordan, tsaka ibang bansa pa, magiging kaaway mo at papanig sa Russia, sa Soviet Union.
So, nahirapan ang presidente. O nga naman, no? Oh. Kaya lang paano yung covenant nila, nangako sila. World War II, na tumulong sila, bibigyan silang lupa. Gagawan ba nila o hindi? Yung isang advisor ni President Truman, sabi niya sa kanya, Mr. President, pwede ba magsalita? Sabi niya, sige, palagay ko kailangan mong tuparin yung pinangako ng Allied Forces sa Israel. Kasi sabi niya, di ba sa Bible, covenant dyan? Pag kinasundo, kailangan tuparin. O, nagulat si Harry Truman, binuksan yung isip niya ng isang advisor niya. So, ang ginawa niya, pinirma niya, binigyan niya silang lupa. Nakuha niyo? So, ang ginamit niya, yung wisdom galing sa Diyos. Itong isa, talagang politiko eh. Para hindi makuha ng Russia yung mga Arab country, kailangan. Huwag mong pirmahan para matanggal ng Israel. Kaya lang, ang binanggit ng isang advisor niya na Kristiyano, paano yung covenant nyo? Di ba sa Panginoon, ang covenant mahalaga? Oh, yan ang mahalaga. So, ginawa niya, pinirma niya, nagkaroon ng sariling lupa ang Israel doon sa Palestine. Kaya lang, after 6 days, nagkaroon na ng gera, pinasok na ng Arabo ang Israel. Okay? Yan po yung talino na binigay ng Diyos. So, sa ating pong pag-aaral, honoring God is something we must choose in our home. Alam niyo ba yun? Ang pagbigay kasi parangal sa Panginoon, yun ang pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya mahalaga yung salita ng Diyos sa ating pamilya. Tingnan nyo sa Proverbs 1:29. Sabi niya, For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Pagka tinatanggihan mo, hindi mo sundin ang salita ng Diyos, wala kang takot sa Diyos. Nire-reject mo eh. Nakuha niyo po? Kaya minsan, maski sa table natin, manner, na manalangin tayo, sabay-sabay tayo mag-devotion, minsan mga anak natin lumalaki, nene-neglect. Supposed to be, hindi sana eh. No? Okay, honoring God in our childhood. This is why it is important to learn God's way from childhood is needed to our children. Okay, kayong mag-aasawa, yung mga mag-aasawa pa lang, kayong mga single, kayo may mga anak na, kayo mga lola na, kailangan po ma-emphasize pa rin yan eh. Kasi nangyayari ngayon, ang mga tahanan natin, punong-puno ng gadget. Hindi na makasunod po sa Panginoon. Ang influence nila doon na sa gadget eh. Tingnan niyo po, sabi ni Apostol Pablo, binanggit niya ang buhay ni Timothy, 2 Timothy 3:15. At siyamang mula nang ikaw ay bata. O, tingnan mo, bata ha? Bata pa, ay alam mo na ang banal na kasulatan. O, at ay nakapagbibigay ng karunungan sa iyo patungo sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Oh. Kaya mahalagang salita ng Diyos, bata pa yung anak natin o po natin, dapat alam niya, kilala niya sino ang Kristo, sino ang lumikha ng Biblia, sino nagbigay ng Biblia, kanino galing yan. Para pahalaga niya sa buhay niya, no? So, honoring God is something we must choose in our home. Paano po natin in-emphasize yan sa ating family? Oh, honoring God in our childhood. Then, honoring God in our lifetime, in our youth, sa kabataan, Proverbs 71:17. Sabi ng psalmist, O God, Thou hast taught me from my youth, and hereto have I declared Thy wondrous works. Nang malaman niya sa panahon niya, sa kabataan niya, I declare, pinapahayag ko yung ginagawa mo sa buhay namin. Paano ka nag-provide? Paano mo kami tinutulungan sa mga trials, sa sitwasyon? Pero kung hindi nakilala ng anak mong Panginoon at hindi niya nasasabuhay, hindi niya alam ang salita, ano sasabihin niya? Anong kukwento niya? Nalala ko si Ruth yung maliit siya eh. Si Ruth noon, nag-aaral po siya sa Panikid, 3 years old. Alam niyo 3 years old, ano po yan? Nursery. Oh. Malakas ang loob niya. Bakit? Sa Sunday school, na-expose siya. 3 years old pa lang. Isipin mo, mag-aaral si 3 years old. Tapos sabi ni Miss Tagabuan, yung sa daycare, mabuti na lang, sabi niya, meron akong assistant na bata, si Ruth Grace. Kasi pag umiyak yung mga kaklase niya, tinutulungan niya, alika, daling kita siya, napaihi pa lang.
Kasi 4 years old, di marunong magtanggal ng kwan. Tapos yung isa, 5 years old, tumiyak pa. Nay, saan ka na? Huwag mo kong iwan. Inaalala yung mga klase niya. Tapos nung lumaki-laki si Ruth na, grade 1 na siya, grade 2, yung kapitbahay namin, sina Seisei, sina Maika, yung tapat namin, nagtitinda sila sa akin, kinukuha niya sila. Tapos alam ginagawa, kinukwentuhan ni Ruth sila ng Bible story. Bakit? Sa devotion, napag-aralan namin, si David, di ba? Si Samuel, okay, tawagin niya sila. Alam mo, susunod na gagawin niya, paliliguan niya yun, mga bata. Tapos yung mga lumandam niya, kakalkalin niya, papasun niya sa kanila. Kaya hanggang ngayon, na nasa Dubai sila, mahal na mahal na si Ruth. Bakit? Naging part sila ng buhay namin. Nakatapat lang namin gano'n, no, sa Bulaon. Yung nagtitinda saging sina Boyet, Carlos. Sinong ganyan bata, gagayain niya sila, kukwentuhan niya. Bigyan pa silang upuan, yung plastic, paupo. Kasi nga, may nasilid. Pero yung edad mo na young people ka, hindi mo magawa yan kung walang nasilid sa puso mo. Ba't hindi mo magawa? Ba't di ka makapagtulong ba? Wala eh. Lalo na po ngayon, ang lakas na impluensya ng ating mga gadgets. Kaya sabi niya, O God, Thou hast taught me from my youth, and hereto I have declared Thy wondrous works. I have declared, pinapahayag ko. Sa ating pagtanda, sino ba matanda rito? Parang si Brother Gran eh. Asawa. So bagay ako, 70 na ako eh. Psalm 71, 9-18, no? Cast me not off in the time of old age. Sabi po ni David. Forsake me not when my strength faileth. Now also when I am old and gray-headed. No? Ako hindi ako nagkukulay, pero puti na yan. O God, forsake me not. Ano sabi niya dyan? Until I have showed Thy strength unto this generation. Panginoon, lagyan pong kalakasan hanggang sa may pakita ko, mapakilala ka sino ka sa akin, boy, sa susunod na henerasyon, anak ko, tapu. Kailangan po mapakilala natin ang Panginoon. Sabi niya dyan, Until I have showed Thy strength unto this generation, and Thy power to everyone that is to come. Yung darating pa na susunod na henerasyon. Sino magpapahayag yan? Sabihin mo ba? Sige anak, punta ka na sa simbahan. Doon ka na mag-aral. Anak, sige. Sabihin mo lang kay pastor, marami akong trabaho, ikaw na lang mag-Sunday school. Doon mo na lang hanapin yan. Ikaw mismo, simulan mo sa bahay mo, sa buhay mo. No? The other brethren who become part of the church sa paniki. Alam niyo, nakakatuwa ang paniki. Nung pinapunta ko ni pastor doon, ang church, 5 lang na naiwan mo pamilya. Nahati. Hindi sa nahati. Hindi. Yung 70% kinuha. Nilagay ng Bible Bap yung pastor. Naitira. Sabi ko kay Pastor Jess, anong gagawin natin dito? 5 pamilya, kakalug-kalug kami. Pero alam nyo, dahil sa panahon na nag-spend ako ng 10 years sa panikit, simula 1988 to 98, may mga young people ako naturuan. Nung malaman nila nandyan ako, sabi nila, nandyan ba si pastor? Bumalik siya. Siya na raw nagbalik. Yung mga young people ko, nagpuntahan doon. Alam nyo, may mga anak na silang teacher. Si Ligaya, may anak na teacher. Si Nerissa, may anak din siya magiging teacher pang isa, si Leia. Tapos yung bunso niya, maliit pa. Grade 6. Nagpuntahan sila. Bakit? Kasi yung panahon na malakas pa tayo, nandun ako, may silid akong katutuan na. Young people ko sila noon eh. Tapos may camp tayo, di ba? Madalas kami magpa-camp din ng Pastor Joel, sina Pastor Mike, yan. Meron kaming iniwan na katotohanan sa aming pagtanda. Kaya nagulat sila nung... Tapos, nagdibibe si Ate Loida doon, kasama yung team. Marami na rin naligtas. Pati Perez, Bible study namin. Ngayon, hindi na kami kakalug-kalug eh. Kaluluwag lang ng simbahan. Iniksin na yung pinto. Yan ang galaw ng Diyos. Kasi may tinanim tayo. Meron tayong ginawa. Nagbahagi tayo. Kaya malaking bagay na yung iniwan mo sa iyong pagtanda at sa panahon, makikita mo yung resulta. Kaya nga, ngayon,
Dahil dumami na ang mga kapatid sa loob ng church, natutuwa ka, nare-revive ang church, nakikita mo yung gilos ng Diyos. Oh, noon, ilan lang kami. Kaya sabi ko kay Pastor Jess, nagpipili ng Panginoon, kayo pong bahala. Pinapunta kami ni Pastor Nasita doon para alagaan nyo na iwan. Diyos pa rin talaga. Isipong babalik yung sinaligayan, tagal na kong di nakita, yung people pa. O kasi, yan meron yung panahon na sinasabi rito ng Juan, and thy power to everyone that is to come, to the next generation. Sa buhay ng Panginoon Jesus, tignan niyo po, bakit sinimulan ng Panginoon ang buhay niya ikwento sa pagkabata? Kailangan kasi formative years na nandyan Alam niyo ba yun? Mahalaga yung formative years ng anak niyo. Ayan Lucas 2:41, 40-52. Ang kanyang mga magulang ay pumunta sa Jerusalem taon-taon para sa pista ng paglagpas. Passover yan. At nang si Jesus ay 12 taong gulang na. Una, pumupunta sa Jerusalem taon-taon. At sabi niya, at nang si Jesus ay 12 taong gulang na, sila ay umaahon sa Jerusalem ayon sa kaugalian ng kapistaan. Verse 52, at si Jesus lumago sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Bakit ganun ang nangyari sa Panginoon? Kasi yung mga magulang, silang source, silang nanguna. Kaya tayo, ganun din dapat tayo magulang, mga lolo't lolo, tayo dapat magdala sa ating anak. Dapat turuan, dalhin sila. Kasi saan mo makita ang moral values at Christian values? Sa school? No, sa church. At sa ating buhay, tayo mananampalataya. Tayo dapat magbigay ng impact sa ating pong mga anak, sa ating mga apo, tayo mismo. Sa church, sa school, di makita yan. Sa school ngayon, nagbabarilan, nagsasaksakan na May pulis na nga sa school Tingnan mo dyan, sa Rondon. Bakit may pulis? Wala nang moral values. Ngayon, kung hindi mo naturuan yung anak mo yan, pagpunta niya doon, anong magiging kwan? Lulunukin niya lahat yung impluensya niyan. Makakasama rin siya. Kaya minsan tinatanong, who is the Lord Jesus Christ to you and to your family and to your children? Sino ba? Di ba tinanong ng Panginoon mismo sila? Ano bang pagkakilala nyo sa akin? Sabi niya sa Matthew chapter 16. Yung Isaiah, si Kristo sinasabi na, ay siya si John, di ba? Siya si Gani, si Elias, siya Gani, di ba? Ganyan din ang paligid natin. Tingnan mo, tanungin mo yung mga kabataan dyan, sino ba si Kristo? Ay, yung Kristo nando sa bahay namin, nakalagay sa altar. Santo Niño, ay si Kristo namin nando sa kwan. Kaya po, si Nazareno, yan ba yung Kristo mo? Yung bang Kristo ng anak mo? Sino ba talagang Kristo? Kaya tinanong niya, sino sumagot ng tama? Si Pedro. You are the Christ, the Son of the living God. Di ba? Yun na dapat Kristo na kilala natin, kilala ng ating anak, ng pamilya natin. Diyos na kinakatakutan, pinaglilingkuran, pinapupurihan, pinaparangalan, sinusunod, binibigyan halaga sa ating tahanan, sa ating simbahan. Pero tanungin mo yung mga ibang young people, saan na? Naging professional sila, naging young pro, bakit nawawala? Hindi lang talaga kilala ng Kristo na pinaglilingkuran Ano sabi ng Panginoon kay Peter? Hindi naman yan sa iyo, nireveal sa iyo yan ng aking Ama. Ibig sabihin, yung Kristong kilala natin, kilala ng anak natin, pinahayag ng Panginoon Ama sa pamagitan ng Bible, ng Holy Spirit. Kaya alam mo ako, dinidiscourage ko yung mga tao nagdadala ng cellphone at cellphone yung Bible nila. I tell you the truth. Maski yung mga nabaptize na huli. Sabi ko, kung ayaw nyo magdalang Bible, huwag kayo mag-attend ng baptismal class. Bakit? Kasi ang cellphone, hindi naman talaga godly yan Puro basura nandyan. Sukuha mo kang buksan ng cellphone, nakita mo, nakatwad yung babae. Nag-aali kayong parehong lalaki. Tapos ihalo mong Panginoon dyan, salita ng Diyos na dyan. Mag-isip naman tayo. Think of that. Pag-isipan niyo po. Pero dapat yun, ang Panginoon, holy siya. Ito, isa lang holy, Bible mo, gamitin mo. Huwag yung cellphone.
Eh, yun nga minsan, may kapatid dyan nagbanggit, may nanonood siya, Miss Universe, bating suit yung mga Miss Universe dito. Bakit? Natutukso rin eh. Tao yan eh. Eh bakit di mo mag-asimba ka? Bakit di na lang Bible, dalhin mo? Gagamitin mo yung cellphone mo. Pag-isipan niyo po yan. Does it help you? Sabihin, Pastor, mature naman ako. Ako nga, pastor na ako, nakikita ko yan eh. Kadami eh. Hindi mo lang mabura, hindi mo matanggal eh. Oh. Tignan ako, nag-ano ako misa gamot ko para sa prostate. Ano makikita ko? Nagtutwad. Patapos sabi ganun yan, oh. Oo, puro kasamaan eh. Pero naghanap ka dahil may prostate ako. Na-ultrasound nga lang ako kailan eh. Pero it does not help. Pagbukas mo ng cellphone, kasasamanan ko. Tapos papakita pa si Dr. Ong. Pero ano yung mga advertisement niya? Puro masasama. Mag-isip po tayo. Pag-isipan niyo yan. Ako, hindi po ako dogma. Pero sinasabi ko, ano ba? Pagsamahin ba natin ang Panginoon sa cellphone natin? O dapat hiwalay talagang Panginoon dito na lang? Pag-isipan niyo po. Hindi na sinabi ko sa panikitar lang eh. Gusto niyo mabuhay ng tama yun. Kasi kung ikaw din mismo nakikita ng magulang, ay magulang ka ng anak mo at ng apo mo, yan din gagayain nila. Cellphone din yung Bible nila. God rejection of sinners is carefully detailed. This is aspect of God's wrath expressed in His abomination of sinners. Kaya our family must know this truth. Tingnan niyo po, ano sabi ng Proverbs, oh? Because you disdain all my counsel, I will have none of my rebuke. Sabi niya, I would have none of my rebuke. I will also laugh you at your calamity. O, pag dumating ang problema, pagsubok, ay, tawanan ko kayo, sabi ng Diyos. I will mock you when terror comes. O, pag may problema, may pagsubok, may sunog, may kwan. O, hingi ka sa tulong sa Panginoon, hindi ka nga sumusunod, hindi nga nire-respeto ang Panginoon sa buhay nyo. When your terror comes in a storm, and your destruction will comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call on me, but I will not answer. Sabi ng Panginoon. They will seek me diligently, but they will not find me. Sabi po ang Panginoon. Oh. Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Basta yun po yung kabataan nyo. Ako, hindi ko sinasabing wala, nandyan eh. Hirap na hirap din ako. Lalo na yung mga huling naiiwan sa amin. Ang hirap nilang pasunurin sa tama. Sabi ng and did not choose the fear of the Lord because they hated knowledge. Yun na pong kabataan natin ngayon. Maraming reason, magrason na magrason. Nahirap po. Kung sila mismo hindi nila kilala ang Panginoon, hindi nila respect ang Panginoon, tumatanda na walang karunungan sa Diyos, tumatandang paurong. Masakit ha? Pero totoo yun. Pag walang knowledge sa Diyos, tumatandang paurong. Nilulunok niya yung lahat ng knowledge ng school, lahat ng focus ng mundo. Kaya sinasabi ko palagi, that is philosophy. That is not theology. Ang theo kasi, God, study of God. Huwag mong ilagay ang Word of God isa ilalim ng philosophy. Dapat din, nakataas yan. Our family can only honor God if we choose God's knowledge. Amen ba? Hindi pwede natin honor ang Panginoon kung di natin piliin ng wisdom ng Diyos. Si Rehoboam, kwento na lang natin. O sabi niya, balik kayo after 3 days. Tignan niyo, hinihingi ng Israel, luwagan ang kanilang bigat ng pamumuno ng tatay niya si Solomon. O sabi niya, balik kayo after 3 days. O kinausap niya yung mga advisor ng tatay niya. Sinabi nila, luwagan mo nga. Magiging alipin mo sila habang buhay, paglilingkuran ka at kausapin mo silang mahinaon. Yun advice ng matatanda. Pero anong sinik niya? Yung advice ng mga bata, mga kaedad niya. Anong sinabi nila?
Nagre-reklamo sila sa palong 7, gawin mo 12. Dagdagan mo ang palo sa kanila, sabi ng mga kabataan. Ano nangyari? Sa talatang 12-16, sa gayong hindi dininig ng hari ang payo ng mga matanda. Bagkus sinunod niya ang payo ng mga binata na nagbigay ng payo sa kanya. Kaya ang Israel ay nahati sa 2. Hindi na sumunod ang 10 tribo kay Rehoboam. Ang hindi pagpili sa tamang kaalaman na galing sa mga tagapayo ng kanyang ama na matatanda ay nagdala ng masamang pangyayari sa karya ng Israel sa panahon ni Haring Rehoboam. Dahil pinili niya ang payo ng mga binata na kaedad niya sa maselang kalagayan ng bansang Israel na siya'y maghari. The king reject God's knowledge which bring chaos to Israel. Nawala 10 tribo. Minsan ganun po nangyayari. Pag hindi natin po ginamit ang salita ng Diyos, ang wisdom, sa buhay natin, sa pamilya, at sa anak natin, hindi sila naging matalino, ganun din mangyayari. Kaya tayo nagsasabi, nagkakarga sa kanila sa mga desisyon nilang mali. Bakit? Nakakalimutan nila ang wisdom ng Diyos. Na-influensyan din sila ng paligid nila. Nire-reject nila ang katalinuhan ng Diyos. Barnabas, he chose God's wisdom and honor God. Gawa. Yan ang puntalato. Ang kanyang puso ay sa gawain ng Panginoon. So, sa pamagitan ng mga apostol ay pinangalan ng Barnabas na ang kahulugan ay anak ng kaaliwan na isang Levita na pinanganak sa Cyprus ay nagmay-ari ng bukirin na itong kanyang naipagbili, dinala niyang salapi, inilagay sa paanan ng apostol. Bakit niya ginawa yun? Kasi pinapersecute ng mga believers ng panahon ng Roman Empire. Simula kay Diocletian, papunta kay Nero, 10 emperors yan. So mga Kristiyano, walang makain, minsan nagtatakbo, nagtatago. So sila ng mga believers, nung ibenta ni Jose, concern siya, gusto niya tumulong. Nag-guess niyo po? Kaya kung basahin mo, parang ganyan na ba yung pastor? Binigay niya yung pinagbenta niya sa lupa niya? Oo, in need eh. In need ang people of God that time. There is a severe persecution. Ganun. Kasi ang tao nagmamalasakit sa kanyang mga kapatiran na kapak dahil meron siyang kaalaman sino ang Diyos sa buhay niya. Yan puso niya sa Panginoon. Puso niya sa Panginoon, makita mo, hindi madamot, mapagmahal, meron siyang concern. Hindi siya kritiko. Alam mo, minsan 3 kritiko eh. Critics to help you refine. Yung isa naman, critics to be corrected. Yung isa naman, critics with his malice. Nagdadala ng chismis. Bantay po tayo sa ating pong mga buhay. Mahalaga po yan. Pero sa kanya, makita mo, concern, pagmamahal, malaman niya, sitwasyon ng early church. Ganun na lang kanyang pagmamalasakit. Okay, ang kanyang pagtugon sa gawain ng Panginoon. Noong naman niya, may gawain doon sa Antioch. Ito po, pinadala siya. Ang ulat patungkol sa kanya ay makarating sa pagdinig ng iglesia nasa Jerusalem. Kaya sinugo nila si Bernabe upang pumunta hanggang sa Antioch. Aba, hindi po yan SM, hindi yan papunta lang sa Makati. Jerusalem to Antioch, Syria yan. Ang layo yung paglalakbay. Panginoon naman, papuntahin mo ko layo-layo. Pero grabe yung pagtugon niya sa Panginoon, no? May wisdom kasi siya galing sa Diyos, eh. Yan siya'y dumating, nakita niya ang biyaya ng Diyos. Nagalak, sinamo niya sa kanilang lahat, manatili sila sa Panginoon ayon sa kapasyan ng kanilang puso. Na makita niya sila, anong kanya response? Positive. Ay, hindi yan, ayoko. Ay, hindi ko kaya. Ay, mahirap kausap mga yan. Hindi. Nagalak agad siya, meron siyang positive. Para ba yung 12 spies, pinadala ni Moses, yung 10 negatibo, yung 2 ay positibo, si Caleb at Joshua. Ito naman, positibo yung response niya agad. Kilala niya ang Panginoon, kilala niya ang salita ng Diyos, may puso siya. Anong sinamo niya sa kanila, lahat manatili sa Panginoon, ayon sa kapasyan ng kanyang puso. Anong ginawa niya? In-encourage niya sila. Magpatuloy. Ano makita po natin sa buhay niya? Siya ay mabuting tao at puspos ng banal na espiritu at pananampalataya. At lubhang napakaraming tao na idagdag sa Panginoon.
Yung kanyang buhay po naging epektibo, naging kayat dahil sa kanyang tamang pamumuhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Nakita niyo yung unang parte, yung sa lupa, tapos yung pagsunod niya. Binigay mo na yung pera mo para sa Panginoon, tapos susunod ka pa, maglingkod, maging missionary. Oh, actually, siya naging karis kay Pablo eh. Kinuha niya si Pablo para tumulong. O, hindi siya insecure. Hindi siya jealous. No? Halika, tulungan mo ko. Pinalago nila yung Antioch. Yan po si Bernabe. God want us to trust Him always. Alam po, Panginoon sa ating buhay, bilang pamilya at mananampalataya, gusto niyang pagkatiwala natin palagi ang Panginoon. Trust in the Lord with all thy heart and lean not to your own understanding. All thy ways acknowledge Him, He shall direct thy paths. Proverbs 3:5-6. Nilagay ko dyan si Jeremiah. Alam niyo po si Jeremiah, hindi namin pinag-aaral yan ng maraming pera. Walang-wala. Minsan, di na siya makapag-enroll, wala kaming pera. Sabi ka na, mag-pray ka. Second year pa lang yan. Sabi, sige, punta mo na ka sa Paris, tulungan ko si Pastor Mar. O punta mo na ako kay Pastor Giang, tulungan ko yung mga katutubo, may camp. Ganon. Pero minsan, kung anak mo yan, hindi mo naturuan, sabi, ano ba kayong magulang? Hindi niyo ako pag-aralin. Ako lang yung pangalan. Di ba ganon? Magko-complain. Pero hindi. Tinulungan namin siya magtiwala sa Diyos. Kung ano man mangyayari, ano man darating, magtiwala tayo sa Diyos. Kahit si James, hindi naman nagandang college siya, nagpunta rito. Bakit? Hindi namin kaya pag-aralin. Hindi naman sila pwede magsabay. Alam niyo naman, tinatanggap ng manggagawa. O, pumunta muna sa rito sa Bible School. Pagtitiwala, dapat ang anak mo makita yan. Sa buhay mo, maramdaman ng anak mo, paano ka nagtitiwala. Kasi kung di nakikita ng anak mo yan, simula umpisa pa lang, na nangangailangan kayo, may problema, sabihin mo agad, ay, huwag kang mag-alala, pupunta ka sa lola at lolo mo. Ay, huwag kang mag-alala, tatakbo kay tita mo, kung magkano kulang mo, 5,000, uutang ako. Is that trust? Di ba ganun ang ginagawa natin? Hindi pa nga tayo nanalangin, hindi nga tayo may sa Panginoon eh. Pero pag manggagawa kasi ganun ang buhay mo, asa mo lang sa Diyos eh. Lahat, sitwasyon, nasa mo sa Panginoon. So trusting God comes from the heart and mind because our heart is deceitful, desperate, and wicked. Who knows? Kaya yung heart mo at saka yung mind mo, dapat alam niya ito. Oh. Kasi yung puso mo, madahil ko kontra yan. Pati yung mga anak mo, sabihin nila, ano ba yan? Anong buhay natin tunay? Umalis na tayo sa ministry. Ba't ang mga nakasunod lang? Kasi naintindihan nila, pinaglilingkuran namin, Diyos na tapat. Alam niya ngayon, bukas at darating. He is an all-knowing God, omnipresent God, omnipotent God. We need to always watch our heart and mind, especially when we were angry, confused with trials and full of troubles comes to our family. Kasi pag ang anak natin, hindi rin kilala ang Panginoon at wala siyang pagtitiwala, pag dumating mga yan, kayo mag-aaway, magtuturoan, lalo pag lumaki na sila. Ayoko na rito, iwanan ko kayo. Bakit? May mga kaibigan ako ganyan, pastor, iniwanan sila ng panganay niya. Sabi ko, pastor, kumusta? Kapampangan yun, missionary sa Mikawayan. Wala, umalis panganay kong anak. Kasi iniwan ko yung trabaho ko, nagpastor ako. Oh. Sino mga pastor natin nag-aaral sa Bible School? Galit na galit yung mga anak. Oh, meron. Mahirap talaga. Ganon din sa atin, kahit di kayo manggagawa, darating ang panahon. Pag hindi mo naturuan yung anak mo, hindi naman lahat ng sitwasyon natin ay masagana. Dumarating ang wala tayo, dumarating may sakit tayo, dumarating may problema tayo. Paano ba sila magtiwala sa Diyos? Gaano ba tayo nagtitiwala sa Diyos sa pamumuhay na sa ating pamilya? Gaano nga ba? Nakikita ba yan sa ating buhay? Naituturo ba natin, napapaunawa na ang Diyos ay provider, Jehovah Jireh. The Lord will provide. Nag-provide nga siya ng salvation. Gaano pa kayong pangailangan mo, hindi niya ibibigay? O ganun dapat pagtiwala. Trusting God is to find favor and understanding. Ito na yung resulta. Oh. A good man seeks the favor of God in the first place of his life. Paano ka nakakasing ng favor ng Panginoon? Pagtitiwala. He shall be known as one of wisdom's children. He shall praise with God. Trust in the Lord with all thy heart.
so that thy way shall be safe and good. Then the issue of truth is seen at last. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, yung pinagtiwalaan mo, ang nangkin mong salita ng Diyos, pwede mong patutuhanan nito ang ginawa ng Diyos. Dahil kami nagtiwala. Ako po, hindi ko isipin mapunta ako rito. Alam niyo ba? Nagtuturo ako rito every Tuesday class. Ilang beses ako kinukuha ni pastor rito, ayaw ko. Sabi niya, Rene, dito ka na. Sabi ko, pastor, hindi ko maiwan ng Pampanga. Ang Trinity. Bakit? May gawain kami sa Cabinti, Laguna. May mission kami. Meron mission kami sa Smon. Meron sa Bekuran, Santa Rita. Meron sa Florida Blanca. Nandun nga si Pastor Joseph ngayon. Santa Rita, nandun si Lumukso. Mandami namin mission. Nandiyan pastor ang katutubo. Paano ko iwan yan? Kaya nagpupunta ko rito, nagtuturo ko every Tuesday. Matagal na ako kinukuha ni pastor. Pero ang Panginoon, palagi ko sinasabi, Panginoon, yung kalooban mo maghari sa amin. Kasi tinawag nyo kami, kayo ang masunod, kayo ang aking susundan. Paano kayo napunta rito? Nagkasakit si James. Sabi ni pastor, bitawan yung bahay nyo dyan. Kumuha si Jeremiah ng bahay doon, 2.5. 400 square meter, may bahay na bungalow, 3 kwarto. Binitawan namin. Kasi sabi niya, nagbabayad kayo doon. Tapos si James, kailangan niyang gamot, kailangan niyang doktor, kaya lahat. Oh, nandiyan si James. Kaya nangyari na punta kami dito dahil kay James. Programa ng Diyos eh. Kaya lang alam niyo po, sabihin ko tapat sa inyo. Minsan sa iyo manggagawa, masakit din pakinggan. Sabihin sa iyo ng mga ibang kapatid, marinig mo. Ba't sina Pastor Rene nandiyan pa, patay na si James? Do you hear that sound in this church? Pero kami kasi sinusunod lang namin kalooban ng Diyos. Iba, ba't kami pa nandito? Wala na pala si James. Oh. Ako, sinusunod ko lang yung kalooban ng Diyos. Ano gusto? Kasi worker kami. Hindi naman ako, kahit saan ako pumunta, alam ko, Diyos ang tumawag, naglagay sa amin. Na? Trusting God is seeking always His will in our lives. Kaya nung kailangan mo, mag-depend ka as a child sa Panginoon, nang dapat mong gawin, manalangin. O yan o, Psalms 55, 16-17, sabi ni David, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon, I will pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Gaano ba kayo nagpipray? Pag may kailangan lang? Pag may problema lang? Kaya sabi ni David, evening, morning, noon. Ay, grabe. Ibig sabihin, maging prayerful tayo kung tayo nagtatras sa Panginoon. Maging mapanalangin. Kaya binabanggit mo lahat ang Panginoon sa sitwasyon. Yan na sa paniki. Binabanggit ang Panginoon. Ano pong gawin namin? Tulungan mo kami. Pinapunta kami ni pastor dyan. Oh. Kita mo, walang membro. Ilan lang sila. Tapos yung mga gamit, kinuha pa. Lamesa, himnal. Sasaluin mo lahat yung problema. Pero ang Diyos, mapagkatiwalaan po siya. Siya naman gagawa. Ministry niya yan. Sabi kay Pastor Jess, sundin natin, magturo lang tayo. Ministry ng Panginoon, bahala siya. Mag-outreach tayo, mag-Bible study tayo. Yan po ang kay Hudson Taylor, oh. June 25, 1886, James Hudson Taylor, nagiginawa ko siyang singer. At 30 years old, came a crisis in his life. The locale was Brimstone Beach, south coast of England. There are 3 quiet Sunday, 3 linggo. Morning, he took a step of faith in response to a simple spiritual principle he had just discovered. He was surprised that this truth had so long eluded with him. If we are obeying the Lord, the responsibility rests with Him, not with us. Months of struggle were over, and the way ahead was clear. To obey the Scripture and trust God, to be faithful to His pledged word was not rush. Anong binabuo ni Hudson Taylor? Ayan po, throwing caution and tradition to the winds. Hudson Taylor formed the China Inland Mission. Sa pananampalataya niya, siyempre nag-struggle din siya. Iwanan mo lugar mo, punta ka sa China. Ano ba China noon? Mahirap. Pero ano sabi siya? Dahil sa pananampalataya niya, sinunod niya ang banal na kasulatan. Naitatag niya ang China Inland Mission. Si Moody, ito po nakakatawa yun kay D.L. Moody.
Sa Isaiah 12:2, sabi niya, I will trust and be not afraid. Masabi niyo ba yan? Pero hindi ko alam kung magkasabay ito o nakasunod dyan yung isa. Sabi niya, what time I am afraid, I will not trust. Yung first class daw, I will trust and not be afraid. Yung isang ticket, Psalms 56:3, what time I am afraid, I will trust in thee. Tingnan niyo po yung verse na yan, magkaiwalay. Pero para magkapareho. Pareho ba yan? Sabi niya, I will trust and not be afraid. O pag nagtiwala ka, matatanggal kasi yung takot eh. Pag may takot ka, wala kang faith. Kasi ang opposite ng faith is fear eh. Oh, kaya sa baba, yung Psalms 56:3, what time I am afraid. Dumarating yan eh. I will trust in thee. Magtiwala tayo sa Panginoon. Buhay ba yan? Pag-aaral ba? Pangangailangan ba? Sitwasyon ba? Bahay ba? Trabaho ba? I will trust and not be afraid. What time I am afraid, I will trust in thee. Sabi po ni D.L. Moody. Time na po ata eh. 6:00 na. God motivates our family to depart from evil. Be not wise in thy own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Alam mo na pinag-aaralan ko ito, blessing pala yan eh. Pag iniwan mong masama, sumunod ka sa tama sa buhay ng Panginoon, bibigyan ka ng malusog na pangangatawan. Sabi ko, ganun pala yan. Take heed of doing anything to offend the Lord. For our encouragement us to live in the fear of the Lord. In a wise decision to fear the Lord is every aspect of our lives. Lahat ng ating ginagawa. Kasi minsan nagko-compromise tayo pag mayroon ng opportunity, may pera, mayroong promotion. Ay, nawawala yung ating pagiging Kristiyano. Oh. Let us have the power of disagree, of reject evil. In every time someone tried us to depart from God's way and truth. Sino minsan nagko-compromise sa school? Yung mga anak natin, silang Kristiyano, silang napapasunod. Ang kaaway, ang kaibigan, kamag-anak, kaklase, kasama sa trabaho, sila nakaka-impluensya. Pero tingnan niyo po yung blessing. Iwanan na natin po yung illustration na yan. If we depart from evil, God promised health and strength. Verse 8 po. Proverbs yan, no? The health is here is in the marrow of inner parts. Yung buto, yung marrow, yung sa loob ng buto. Oh. It will be health to your flesh and strength to your bones. God is promising physical well-being for those who live wisely according to His will. Such physical well-being is what David forfeited before he confessed that he has sinned against Bathsheba and Uriah. Yan din ang nawala ni David. Alam nyo, yung promise, tignan nyo, binanggit din ni David sa Psalms 32. Yung hindi pa siya nag-confess sa Panginoon, no, hindi siya nirebuke siya ni Nathan, yung prophet. Tignan nyo, sabi ni David, when I kept silent, my bones grew old. Through my groaning all the day long. For the day and the night, your hand was heavy upon me. My vitality was turned into drought of summer. Oh, kaya Psalms 51:8 sabi, make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Yan ang correction kasi ng Panginoon, chastisement niya kay David eh. Kaya minsan nagkakasakit tayo dahil gawa rin natin. Hindi natin sinusunod ng Panginoon, we choose evil. Pero kung hindi ka guilty, nagkasakit ka, talagang sakit lang yan na ordinary. Pero kung may kasalanan ka at kasama ng anak mo, sumusunod ka, katulad ni Eli, nagnanakaw yung mga anak niya ng pagkain doon sa templo, tapos kasama siyang kumakain, tumaba nga eh. Kaya bumagsak sa patay, balinliig niya. Sira po yung ating kalusugan. God's correction yan. So the assured promise, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Proverbs 3:8. Oh. Ano ito ang kukwenta ni John MacArthur dyan? Tinignan ko yan eh.
Be assured of it. 7, the prudence, the temperance, sobriety, the calmness, the composure of mind, the good governance of appetites and passion tend very much not only to the health of the soul, but to a good habit of body. Totoo naman yun eh. Kasama yung health mo. Pag nire-reject mong evil, pati yung pamilya mo. Pero minsan kasi, dahil yung mga anak natin, lumaki na, inaayunan natin, nagko-compromise tayo. Kaya ako, pag sinabi ni Jeremiah, anak, itong tama. Sundin nyo hindi, kayong bahala. Yan o. Di ba? Minsan, dahil yung anak natin, nagtatrabaho, nagbibigay na, sila malakas ang boses. Mag-reason. Ay, nako. Magsasuffer po yung family nyo. Kung ayaw mag-compromise, put them. Ito ang tama. Sundin nyo hindi. Kayong bahala. Case study sa buhay ni Joseph. So, Potiphar. At nangyari pagkatapos ng mga bagay nito, tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon. Sinabi, sipingin mo ko. Alam natin kwento yan. Datapos siya tumanggi, sinabi sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkol na sa bahay. Ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang pinagkait sa akin anumang bagay. Kundi ikaw lamang sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Ano sabi ni Jose? Paano ko ngang magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ba't siya ganyan si Joseph? Parental influence yan. Hindi naman yan nandyan lahat sa kanya, no? Simula sa pagkabata, na-mold siya ng ganon. Parental influence siya. Yung tumanggi ka sa masama, sa kasalanan. Parental influence. Pero hindi lahat ng kapatid niya ganon. Pero si Jose, ganon siya, dinala niya. Pero tingnan yung blessing, facts and truth in Joseph's life. Ito sinamarize ko. Even though he was betrayed by his brother and sold to Egypt, he lived a godly life in the place of Potiphar. Di ba? Kung ikaw yung magre-rebelde ka, binenta ka ng kapatid mo, tapos napunta ka sa ibang bansa, tapos alipin ka. Pero hindi, ginawa niya yung tama sa captain of the guard. In such jail, pagbintangan siya ng asawa, where he was detained, he pricelessly showed a trusted life in the front of the jailor. Nung makulong siya, pinakita niya ang kanyang godly life pa rin. Pinagkatiwalaan siya ng jailor. God divinely worked in his life with his 2 inmates in prison of the dreams where they asked interpretation to Joseph. The Lord blessed his life. Pagdating ng panahon, mahabang panahon, nasa Egypt siya. In all his painful experience because he didn't do wrong in the sight of all authority. Nirespeto niya ang authority niya. He is under. Kaya kung ganun po ako sa pastor ko, kung saan ako authority, respect ko. Kung ano sabihin, sunod lang ako, hindi ako mag-complain. Kasi namulatan ko sa military. Obey before you complain. Respect mo yung authority. Authority yung sa Potiphar, nirespect niya. Asawa, nirespect niya. Napunta sa jail, nirespect niya yung authority. Lumabas ka, ginawa siyang governor, nirespect niya yung authority. By showing his godly life and character, he became the governor of Egypt in the course of the story. What a blessing. Kaya alam mo, ang mga anak natin, mga magulang at apo natin, hindi yan lugi pag gagawin yung tama. Pag susundin ng Panginoon, pag ang wisdom ng Diyos nasa kanila at sa buhay na. Ang wisdom kasi, the application of knowledge. Hindi sapat kasi may alam . Ang mahalaga, isa buhay ang salita ng Diyos. Ako rin, hindi ko maipili sa mga alaga namin. Pero ako, pinagsikapan ko yung mga anak ko, may pamuhay nilang salita ng Diyos. Conclusion, the Christian home. How God must love friendly home. Kumusta ang pamilya nyo? Friendly ba? O walang pwedeng pumasok, marami kayong sikreto. Ay, huwag mong batarin yan, marami tayong sikreto, malalaman niya. Kaya ibang pastor din, di makapagpatira ng kamag-anak . Bakit? They are not true in their home. Ba't ayaw nila tumanggap ng patirahin? Makikita yung talagang kulay nila . Mga tanungin nyo kami, ilan ang inampun namin. Hanggang ngayon, nag-aampun pa kami ng consumption. Ayan si Prince.
Bababa siya. O, pera, mauna ka na. Ha? Balaglag niya yung 500 doon sa 4th floor. Pagkita tayo sa baba. O, yan. Ano? O, nakita ba yung 500? Hindi. Hindi kami po nagsisikreto ng takbo ng pamilya. Wala po kami lihim. Kahit sino tumira, kahit sino pumunta sa amin, alam niyo ang aming sitwasyon. We don't tolerate evil and compromise inside the family. How God must love friendly home, which has a warming smile, to welcome everyone who comes to bide a little while. Di ba minsan mga kamag-anak may problema, pwede mo silang pasilungin eh. Tulungan. O sige, dito mo na. No? To welcome everyone who comes to bide a little while. How God must love a happy home, where song and laughter show. Masayang bahay kung walang kaplastika, walang tinatago eh. Kung ano kayo, kainaan nyo, no? Kung meron kayo, share kayo. Kung may problema, tulungan. O pag sinabi, ay, ma, may problema daw si Juan. Ay, sino? O sabi ni Sister, si Juan yan, ganito. O. Magkanong kailangan? O, tulong kami. Padala mo. Ganun eh. Hearts full of joyous certainty that life means ways to grow. How God must love a loyal home. Amen ba? Serenely sound and sure. When troubles come to those within, they still can feel secure. Pagka nag-stand ka sa Panginoon, maski may problema, feel pa rin secure. Kahit may trouble, may problema, secure pa rin. Kasi nasa Panginoon kayo eh. How God must love a Christian home, where faith and love attest. Natetest ba yung ating faith, ang ating love? Sa Diyos, sa ating kapwa? That every moment, every hour, He is the honored guest. Siyempre, ang honored guest sa ating bayan, Panginoon, no? Purihin natin, Panginoon Diyos. A blessed evening to everyone. To God be the glory po.